tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman. Ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis, dagling na tayo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking nagawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanata 1, Talata 9, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay mamatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Isayas 30:15-17. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ng banal ng Israel. Sa pagbabalik at sa pagpapahinga ay maliligtas kayo. Ang katahimikan at pagtitiwala ay magiging inyong lakas. Ngunit ayaw ninyo, kundi inyong sinabi, hindi, kami ay tatakas na sakay sa mga kabayo. Kaya kayo tatakas, at kami ay sasakay sa mabibilis na kabayo, kaya't ang mga humahabol sa inyo ay magiging mabilis. 1,000 ay tatakas sa banta ng isa, sa banta ng 5 ay tatakas kayo, hanggang sa kayo'y maiwang parang isang tagdan ng watawat sa tuktok ng bundok at gaya ng isang hudyat sa isang burol. Magbalik at magpahinga sa Diyos. Sa ating pagtitiwala tangi sa magagawa ng sarili, marami tayong nagagawang mali. Ang Diyos ay lagi nating kasama. Hindi niya tayo iniiwan o pinababayaan. Ngunit tayo ay naghihimagsik sa Kanya kung sarili natin at hindi siya ang ating pinagtitiwalaan. Inaanyayahan tayo ng Diyos na magbalik sa Kanya at tayo ay bibigyan niya ng kapahingahan. Tayo ay ililigtas niya. Ito ay mapagmahal na paanyaya at hindi ipinipilit ng Diyos. Ngunit kung ang Diyos ay ating tatanggihan, tayo ay hindi makakatakas sa kaaway kahit pilitin nating tumakas. Awit 71-3, 10 at 12. Panginoon, Ikaw ay naging aming tahanang dako sa lahat ng salinlahi. Bago nilikha ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanlibutan, Ikaw ay Diyos mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Iyong ibinabalik ang tao sa alabok at iyong sinasabi, bumalik kayo, kayong mga anak ng mga tao. Ang mga taon ng aming buhay ay 70 taon, o kung malakas kami ay 80 taon. Ngunit ang mga ito ay hirap at kaguluhan lamang. Ang mga ito'y madaling lumipas at kami ay nawawala. Kaya turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng pusong may karunungan. Gamitin ang karunungan. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa ang nagbigay sa atin ng buhay. Mabilis ang paglipas ng panahon. Sandali lamang at tayo ay 70 o 80 taon na. Ngunit alam natin na sa mga taong lumipas ay nakaranas tayo ng hirap at kaguluhan. Hindi ibig ng Diyos na matapos ang ating mga araw na hiwalay sa Kanya. Ibinigay niya sa atin si Jesus na Kanyang anak na namatay para sa ating kasalanan at Kanyang muling binuhay upang tayo ay maligtas. Si Jesus ang ibinigay sa ating karunungan na mula sa Diyos. Sa pamamagitan ni Jesus ay isuko nating buo ang ating sarili sa Ama upang siya ang maging lahat-lahat sa atin. Roma 8:38 at 39. Ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alin pa mang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Hindi mahihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Nang tayo ay sumampalataya at ating tinanggap si Jesus na Panginoon at tagapagligtas, tayo ay naging mga anak ng Diyos. Hindi na tayo kaaway ng Diyos. Ang Diyos ay ating Ama na kakampi natin, kaya't walang laban sa atin. Hindi niya ipagkakait sa atin ang ating mga pangangailangan.
Hindi niya tayo hinahatulan. Kung paratangan man tayo ng kaaway, si Jesus ay nagtatanggol sa atin sa harapan ng Ama. Hindi niya tayo hahatulan. Hindi ihihiwalay ni Jesus ang kanyang pag-ibig sa atin. Lucas 12:37-40. Mapalad ang mga aliping iyon na madatna ng Panginoon na nagbabantay kapag siya ay dumating. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, bibigyasan niya ang kanyang baywang, sila'y papaupuin sa hapagkainan at siya ay lalapit at paglilingkuran sila. At kung siya ay dumating sa hating gabi o sa magmamadaling araw na, at matagpuan silang gayon, ay mapapalad ang mga aliping iyon. Subalit alamin ninyo ito, kung nalalaman ng may-ari ng bahay kung anong oras darating ang magnanakaw, siya ay hindi magpapabayang mapasok ang kanyang bahay. Dapat din kayong maging handa sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Maging handa. Panabikan at paghandaan natin ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. Sa araw na iyon, ang mga namatay ay muling bubuhayin at ang mga nabubuhay ay mababago at sila ay aagawin para salubungin ng Panginoon sa ulap. Makakapiling na natin ang Diyos ng walang hanggan. Mawawala na ang kasalanan, pagdurusa at kamatayan. Maghahari tayo kasama ni Kristo, tatanggapin natin ang buong mana at gantimpala at mamumuhay sa bagong langit at bagong lupa kung saan ang katuwiran ay nananahan. Pamumuhay sa kasalukuyan. Sa kasalukuyan, yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya ay nakalapit tayo sa biyayang ito na ating kinatitindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian sa pagkaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis at ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain, at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin. Siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus, namatay, inilibing, pinuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama.
Salamat, Ama, sapagkat dahil kay Kristo, kami ngayon ay nakapamumuhay. Kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kalwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen.